Hello, Cancer. Ito yung third week of October reading ninyo, October 15 to 21. Pero kung mapanood mo to, kahit lagpas na doon sa mga petsa na binanggit ko, pwedeng valid pa rin ito as long as nagre-resonate ka. So, maganda kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Kung hindi nyo alam, search nyo lang sa Google paano magka-calculate ng birth chart. Okay, so I'm Purple Teen nga pala. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto mo ng personal readings, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo, hanapin mo sa description nitong video. Cancer, handa mo yung iyong pen and paper. Sasabihin ko yung lucky day and lucky numbers. Pwedeng i-pause, pwedeng i-rewind. Lucky day mo, Cancer, Wednesday. Lucky numbers mo, 49, 53, 26, 42, 46, at saka 57. Okay. Yung overall energy mo muna kunin natin. Third week of October. Overall energy for Scorpio. Ay, Cancer, sorry. Cancer. Ginuhitan ko kasi yung Cancer. Overall energy mo, surrender now. O, sumuko ka na daw. Ano lang parang sa pelikula lang surrender, napapalibutan ka na ni universe. Joke. Hindi. Ano to? Pwedeng itong surrendering is yung mga bagay na hindi mo i-let go. It could be yung mga paniniwala mo, prinsipyo. It could be relationships na hindi naman na nagwo-work or hindi na talaga meant to be. It could be anything. Pwedeng mga emotional baggages na hindi mo hanggang ngayon nasa sayo pa. Hatred, resentment. Basta, marami. Marami itong sinasabing surrender. O baka ito yung mga ano ba tawag dito? Yung pagkikling mo doon sa mga bagay o tao na hindi dapat. No? Maraming pwede. Kung ano yung nagre-resonate sa iyo, Cancer, sa ngayon. No matter, gustong-gusto mo yan, pero pagka, alam mo yun, para kang humawak para kang nagdakot ng tubig sa palad mo na, alam mo yung lulusot at lulusot din naman dyan. Kasi ano mo naman mafe-feel mo kung dapat mo nang isurrender Ibig sabihin niyan yung mga bagay na talagang hindi para sa iyo. Okay? So, possible outcome mo, Cancer, is frog spirit. Clear out. Wow! Di ko pa natapos. Clear out the clutter. O, surrendering din ito Parang pareho lang. Marami kang dapat i-clear out siguro sa sarili mo. Cancer. Very evident dito sa cards mo. Yun pa talaga yung outcome mo sa ayaw at sa gusto mo. Yun yung overall energy mo, yun din yung outcome mo. May mga dapat nang itapon. Alam mo yun, yung mga basura sa buhay mo. Yung mga hindi na dapat nandyan. Na nag-o-occupy ng space pero wala namang silbi, wala namang saysay. Ito yun, mag-declutter ka daw. General cleaning, di ba? Material man yan, hindi. Baka man literal. So, material, yung mga kagamitan mo dyan na hindi mo namang ginagamit, benta mo na lang or pamigay mo, dispose mo. Nagungulekta lang ng espasyo at dust tapos hindi mo naman ginagamit diba? Yan yun. Material man yan o hindi. Uy, may bakasyon
Nakatakdang magbakasyon, 3rd week of October, oh. Saan punta mo? Cancer, oh, 'di ba? Bongga, may bakasyon. Uy, let go mo na itong mga dapat mong i-let go na basura. Sabi ko sa'yo, may paparating sa iyo maganda, importante. Oh, posible na bagong trabaho or ma-increasean yung sweldo mo. Basta may darating sa iyo. At para matanggal yung mga blockages na yan, kaya yan siguro na delay na ma-receive mo yung mga blessings na yan, is ayaw mong mag-declutter. Get rid mo na yung dapat mong i-get rid. O ayan meron pa parating sa iyo by September. O, pagandaan mo to or tandaan mo yan. Itong September na susunod. New home, new attitude. O baka naman bahay na ito. Pwedeng ba sa inyo, literal na lilipat kayo ng ibang lugar, tirahan, trabaho, etc. Huwag mo na daw dalhin doon sa bagong place or bagong relationship yung mga lumang meron ikaw. Bad juju. Oh, bagong relationship, bagong ikaw, huwag mo nang dalhin yung mga lumang hindi na dapat dalhin sa mga bagong relationship at lugar. Yan yun. Baguhin mo na. Kumbaga, reinvent mo na yung sarili mo. Let go dun sa mga hindi na dapat bitbitin pa sa susunod na mga chapter ng buhay mo or sa lilipatan mo. Okay? Yan yun. Nagre-relate sila. Ito. Kumbaga clean slate. Dapat huwag na magdala ng mga kabasurahan doon sa bagong place. Para naman darating sa iyo yung mga bagong magaganda. Oh, ang ganda. May abundance ka, oh. Okay. Sisikapin mo na maging productive itong 3rd week of October mo. Yun yung nafe-feel ko. May Empress dito, eh. So, maraming output, maraming creativity, imagination. Very fertile. Very fertile ang iyong pag-iisip. At very fertile ka rin kung babae ka. So, malakas yung tendency mabuntis ka. Kung wala kang plano mabuntis, o kung lalaki ka, wala kang plano makabuntis, mag-ingat. Okay? Pero itong Empress na to is more on, yun nga, yung pagiging productive mo. So, pwede rin na itong Empress na to, nafe-feel ko, is nurture mo ngayon yung sarili mo. So, ang focus mo is yung sarili mo. Paano mo pupunuin yung well mo, i-replenish yung mga na-deplete sa yung energy, etc., etc. Paano mo naman i-pamper, alagaan yung sarili mo. Okay? Kasi siguro, pwedeng iba sa inyo, feel nyo depleted na kayo. At from that point, hindi kayo maging productive. Kailangan nyo mag-recharge. Kailangan mong magbakasyon. After ng bakasyon mo, feeling recharge ka na, productive ka na uli. Kasi may mga taong ganun, diba? So, minsan parang nababurnout ka na, kailangan ko ng break. Diba? Ayan yun. Related doon yung vacation, Empress. Magkatapat sila. Jiva. I will heal myself. 5 of Swords. Kung ano man itong naging away, kaya pala may i-replenish ka dito sarili mo. Ayan pa yung 9 of Cups. Yung iba dito, gagawin nyo yung vacation na yan, whether literal na magbabakasyon kayo or time out muna. Kasi kailangan nyo i-refill yung mga cup na empty sa sarili ninyo, para mabuo kayo uli, ma-recharge kayo uli. Kailangan nyo yun. Siguro yan yung feel nyong dapat nyong gawin sa sarili ninyo. At yan din yung sinasabi ng cards.
Alam mo naman sa sarili mo na mahihil mo yung sarili mo. Marireplenish mo. Kailangan mo lang ng time out, ng bakasyon. Okay? From whatever. Ano man yung tinutukoy na yan. Okay? 9 of Cups. Pwedeng ito wish come true para sa iyo. Ganda. Baka mangyari yung gusto mong mangyari and yun yung magbibigay sa iyo ng happiness. May magtatapos, 10 of Swords. Masyado ka ng nabibigatan. Kailangan mo nang mag-release talaga. Evident ito. 1, 2, 3. 4. 5. Daming cards nagsasabi. Unang-una, kailangan mo muna mag-detox. Mag-declutter, mag-general cleaning, ano man yan yung sinabi ko sa iyo. Tapos nun, kailangan mo ng time, ng bakasyon, na marireplenish mo naman yung sarili mo hanggang ma-recharge ka, maging okay ka na uli. Alam mo ano naman tong ending na to? Magbibigay sa iyo ng relief yan. Once ni-let go mo na yan, natapos na kung ano man tong matatapos na to, doon mo mafe-feel, nagagaan yung pakiramdam mo. So, maganda yan. Kung luha yung mga yan na hindi mo nabitiwan, mga salita, it could be anything. Relationship, mga bagabagahe na nagpapabigat sa iyo, yan yung i-release mo, giginhawa ka. Gawin mo yan itong 3rd week of October. So, sa love life mo naman, Cancer. Ayan, talagang relate. Mukhang sa love life to, Ayan, may mending, Nagpapagaling or kailangan magpagaling. Sabi ko sa iyo, kailangan mo, i-let go muna and then replenish yung sarili mo. Doon ka palang totally mag-heal. Makaka-recover, mare-recharge. Aray ko, wala na. Tumapat pa sa 10 of Swords. Mabigat na talaga to. Mukhang no way na ito. Dead end situation na itong relationship na to. Damage na kayo pareho. Ganun nakatindi yung damage sa inyo. At hindi na rin masaya Whether kayong dalawa o yung isa sa inyo, hindi na rin masaya dito. O, pwede yung isa dito, ayaw na talaga, pero yung isa, para sa kanya, hindi pa rin tapos. Okay? Yan. So, mukhang love life related pala ito, yung mga energies mo dyan. So, tingnan na natin ano yung closing message or advice para sa inyo, Cancer. Breaking trail. A breakthrough is at hand. O diba? Sabi ko sa iyo, may paparating sa iyo May paparating. Kailangan mo alam mo kung barado yung daanan, anong gagawin para makadaan? Siyempre tanggalin mo yung mga bara-bara. O halimbawa maraming snow dyan. Sa driveway mo, ilalabas mo yung sasakyan mo. Anong gagawin? I-shovel mo yun, tanggalin mo para makadaan ka. Yun. Kailangan mo gumawa ng way Walang way, gagawin natin. Nganga na lang tayo dito. Aba, gumawa ka ng ng daan, gumawa ka ng paraan. Di ba? Ayun yun. Mukhang magkakaroon ng breakthrough para sa iyo. Okay? So, sabi ko sa iyo, gawa ka ng parang feeling ko connected din yung pagde-declutter dito, pagle-let go. Okay? So, ito yung nasisense ko, mga nakuha ko dito sa 3rd week of October ninyo, Cancer. Don't forget to subscribe, like, share. Take care and God bless.